Mahilig ka ba sa mga kwento? Kwentong kababalagan, katatakutan, sindak at pantasya? Minsan ba'y naisip mo na, ano pa ang hiwagang bumabalot sa mundo? Totoo ba ang mga anghel na inihulog sa lupa? Sino bang mas makapangyarihan? Ang Diyos ba? O ang Diablo? Sino ang may karapatang mamuno sa sansinukob? At sino ang dapat nakatakutan? Ang Diyos na nasa langit o ang Diablo na nasa ilalim ng lupa? Totoo nga bang mga dimensyon at ano ang pagkakaiba ng mga ito? Totoo ba ang ibang daigdig na sagana sa teknolohiya? Mga taong may 7 talampakan na kasing ganda ng kalikasan. Naniniwala ka ba sa mga bagay na hindi may paliwanag? Kung naniniwala ka sa ikalawang mundo at sa mga nananahan dito, ay samahan mo kung tuklasin ito sa pamamagitan ng mga kwento ni Ermitanyo. Bago ang paglikha sa sandaigdigan at sa sangkatauhan, bago nagsimula ang kasalanan at paghihirap, maging mula kay Adan hanggang kay Noah at sa bahang nangyari sa daigdig, ay minsang naging malungkot ang ating mundo. Walang kulay, walang buhay, walang nabubuhay at tanging kalungkutan lamang ang namamayani. Nang pasimulay nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang lupa ay wala pa umanong hugis sa tanyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang espiritu ng Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, sinabi niyang magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y kanyang mamasdan. Sa kanya pinagbukod ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, ang dilim naman ay kanyang tinawag na gabi. 7 araw na nilikha ng Diyos ang mundo. Gumawa siya ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari nga ito, ginawa ng Diyos na pumagitan ng kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang tinatawag niyang kalawakan. Pinagsama niya sa isang dako ang tubig sa silong nang sa gayon ay lumutang ang lupa. Inutos din ng Diyos na magkaroon ng mga halaman sa lupa, mga halamang nakakabighani at mga punong namumunga. At muling nasiyahan ng Panginoon sa kanyang napagmasdan, hanggang sa ginawa na niya ang 2 malalaking tanglaw na siyang nagbibigay ganda at liwanag sa daigdig. At ito ang magiging batayan na sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Ang 2 tanglaw na ito ay ang araw na magbibigay ng liwanag sa maghapon, at ang buwan ay siyang magbibigay ng liwanag buong gabi. Ginawa ng Diyos sa mga hayop at lahat ng mga nabubuhay, mga hayop sa kalangitan at kalupaan. Pinagkalooban niya ng tubig ang lahat ng mga nabubuhay para magbigay buhay sa kanila. Nalugod ang Panginoon sa kanyang mga nakita, ngunit tila may kulang. Kaya gumawa ng lalaki at babae ang Panginoon na kanyang kawangis at pinangalanan niyang Adan at Eva. Sila ang inatasan ng Panginoon ng mga laga sa lahat ng mayroon sa daigdig. Lahat ay pwede nilang kainin, maliban lamang sa nag-iisang puno na ang bunga nito ay nagbibigay kaalaman. At ayon sa kasulatan ay kinain ito ni Eva at inalok sa kanyang kasama o sa asawa na si Adan, dahilan para magkaroon sila ng kaalaman at nagkaroon ng hiya na sila'y hubot-hubad. Dahil dito ay pinaalis sila sa halamanan ng Eden. Lumipas ang maraming siglo hanggang ang mundo ay pinamahayan ng mga nilalang na kung tawagin ay tao. Ang mga nilalang na ito ay ang pinaka-espesyal na nilikha ng Diyos. Ngunit dahil sa kasalanan ay ang mga nilikhang ito ang dahilan ng pagbaba ng Diyos sa lupa para siyang magtubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi na niya muling inulit ang paglilinis ng mundo sa pamamagitan ng napakalaking baha na naranasan ni Noe. Nagkasala tayo dahil sa tukso, at ang dahilan ng tuksong yun ay ang ahas. Pinarusahan ng ahas na yon at tinanggalan ng mga paa, at sa lahat ng hayop ay siya lamang ang magraranas ng hirap at ang kanyang pagkain ay alikabok lamang. Pinarusahan ng Diyos ang babae at ang ahas na sila'y pag-aawayin at maging ang kanilang mga binti. Ang binti ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas at ang ahas naman itutuklaw sa kanyang sakong. Ngunit ang aking kwento ay hindi lamang tungkol sa kung paano nilikha ang tao, ang mundo at ang mga hayop.
Dahil ang susunod kong ikukwento ay ang mga anghel na inihulog sa lupa. Natatakot ka ba sa demonyo, sa dyablo o sa masasamang espiritu? Sasabihin ko sa iyo, huwag kang matakot sa mga ito. Mas matakot ka sa Diyos na lumalang sa iyo. Hindi totoo na ang mukha ng demonyo ay nakakatakot, bagkus sa isa siyang napakagandang nilalang. Siya ang pinakamaganda sa lahat ng anghel ng Diyos. Ang kanyang pakbak ay kasing liwanag ng ginto. Ngunit dahil nagtaksil siya sa Panginoon ay inihulog siya sa lupa kasama ng mga anghel na nagrebelde sa Diyos. Dito nabuo ang kalahating anghel, mga taong may kakaibang kakayahan na wala ang mga normal na tao. Anila'y nagkatawang tao ang mga anghel na ito at nag-asawa ng tao, at sa 18 ng kanilang magiging anak, sa tao ay kukunin nila ito. Noon, kapag nakakita ka ng taong may 7 talampakan ay pinaniniwalaan nila ito na mga anak ng anghel na inihulog sa lupa. Dahil sa mga anghel na ito ay naihayag ang mga nilalang sa kabilang mundo, mga anak ng kalikasan na mas makapangyarihan higit sa ating mga tao. At ang mga nilalang na ito ay ang unang pinakasentro ng ating kwento. Handa na ba kayo? Ang mga anghel, kung ang salita ni Ezekiel ang pagbabasihan, ang mukha umano ng anghel ay hindi katulad ng mga nakikita natin sa palabas na isang magandang mga nilalang. Ayon kay Ezekiel, kung ang kanilang anyo ay kanyang ilalarawan, ang 4 na kirubin na nasa kanyang harap ay magkakamuka. Bawat isa'y parang gulong na nagsasalubong sa isa pang gulong. Ang kanilang buong katawan, kabilang ang mga likod, kanilang kamay at kanilang mga pakpak ay ganap na puno ng mga mata, gayon din ang kanilang mga gulong. Bawat isa sa mga kirubin ay may 4 na muka. Ang isang muka ay yaong kirubin, ang ikalawa naman ay muka ng isang tao, ang ikatlo'y muka ng isang leon, at ang ika-4 naman ay muka ng isang agila. Tinatawag ang anghel na ito na isang opanim. Hindi ito kasing ganda ng ating mga napapanood sa palabas. Ang mga Nephilim ay ang mga bunga ng mga pag-aasawahan sa pagitan ng mga anak ng Diyos at ng mga anak na babae ng tao. Mga anak sila ng mga anghel na inihulog sa lupa dahil sila ay nagkasala sa Diyos. Isa na si Lucifer sa mga anghel na yon, na inihulog dahil siya ay nagtaksil sa kanyang Panginoon at hindi siya nakontento sa kagandahan, mataas na ranggo at kapangyarihan ay pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Sapagkat ang hangad niya ay ang makuha ang trono ng Panginoon upang siya naman ang magiging makapangyarihan sa lahat. May nakilala akong isang anghel na nagbalat kayo bilang isang tao. Alam kong hindi siya ordinaryong nilalang dahil sa taglay niyang ganda. Ang buhok niya ay kulay dilaw na luya, ang balat ay kasing puti ng langit, ang kanyang labi ay kasing pula ng dugo at ang mata naman ay nagniningning na para bang mga bituin sa kalangitan. Pinagmamasdan ko lamang ang binatang ito sa malayo habang pinagmamasdan din niya ang dalagang tahimik na nakaupo sa dalampasigan habang nagpipinta. Ang gandang taglay ng dalaga ay parang isang diyosa na ibinaba sa lupa. Mahabang maitim na buhok nitong kulot. Ang kanyang balat ay kasing puti ng yebe. Ang maninipis naman itong mga labi ay kasing pula ng mansanas. Maganda ang boses ng dalaga na parang idinuduyan ka sa alapaap. Napakalamig at napakalambing na kaysarap pakinggan. Marahil dahil dito ay nabihag ang binata. At ito ang naging dahilan kung bakit madalas niyang inaabangan sa dalampasigan ang dalagang kanyang iniibig. Hindi naglaon ni nagpakilala ang binata sa dalagang nagngangalang Carolina. Siya'y anak ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa lugar na yon. Nagpakilala ang binata bilang Crisanti na ayon sa kanya'y nagbabakasyon lamang sa lugar na ito mula sa islang malayo. Hindi naglaon ni nakapagpalagayan ng loob ang dalawa hanggang sa ang pagkakaibigan ay nauwi sa pag-iibigan. Nagtapat ang binatang si Crisanti sa dalaga ukol sa kanyang natatanging pag-ibig. Nang malaman ng dalaga ang pag-ibig ni Crisanti ay walang pagdadalawang isip niya itong sinagot sa pamamagitan ng isang matamis na oo. Sa sobrang saya ng binata ay hinapit niya ang dalaga papalapit sa kanya. Napasingap pa ang dalaga habang dinadama ang magkahinang katawan nila ng binata na ngayon ay kanya ng katipan. Ikiniya siya ng binata sa dalampasigan at marahan siya nitong isinayaw sa ilalim ng napakaliwanag na buwan.
Tanging ang alon sa karagatan na nagsisilbi nilang musika. Paikot-ikot pa sila habang nakapikit ang mga mata at dinadama ang bawat tibok ng kanilang mga damdamin na siyang tangi mong maririnig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sinabayan pa ng malamig na hangin panggabi na siyang nag-iisang saksi sa nag-uumapaw nilang pagmamahalan. Lumipas ang araw na palagi na silang nagkikita ng palihim sa dalampasigan kung saan ang kanilang lihim na tagpuan. At dumating na nga ang araw na ipinagkaloob ni Carolina ang kanyang sarili sa binatang si Crisanti na hindi man lamang niya inalam ang katauhan nito. Isang makasalanang anghel si Crisanti na inihulog sa lupa. Isa siya sa mga anghel na nagtaksil sa Panginoon, ngunit nang kanyang makilala si Carolina ay dito niya naunawaan ng tunay na pagmamahal at tunay na kahulugan ng pag-ibig. Napaisip pa siya na ganito marahil ang nararamdaman ng Diyos para sa kanila, ngunit kanilang pinagtaksilan. Nakita ko si Carolina sa dalampasigan na tila ba may inaabangan ito, at alam ko na ang kanyang pinakahihintay ay ang pinakamamahal nitong kasintahan na si Crisanti. Walang kaalam-alam ang dalaga na nasa paligid lamang ang binata at tahimik na nagmamasid sa kanya. Nilapitan ko ang binata at tinanong kung ano ang kanyang problema. Nagulat siya at nagtataka habang nakatingin sa akin. Marahil ay napapatanong siya sa kanyang isipan kung paano ko siya nakikita at nakakausap. Sinabi kong ako ay may kakayahang iilang tao lamang ang nagkakaroon. Kaya ako siya nakikita at nakakausap. Mababakas naman sa kanyang mukha ang paghanga at hindi makapaniwalang may mga taong may kakayahang makita sila. Anya'y hindi alam ng dalaga na siya'y anghel na inihulog sa lupa. Kaya habang maagay sasanayin na niya ang dalaga na siya ay kalimutan. Masakit man para sa kanya ay titiisin na lamang niya dahil alam niyang matatakot ang dalaga kapag nalaman nito na siya'y anghel na inihulog ng Diyos sa lupa dahil nagtaksil. Sinabi ko naman sa kanya na ang mga tao ay madaling matakot sa mga bagay na nalalaman nila lalo pat hindi normal ang pangyayari. Ngunit para sa mga tao, mas makapangyarihan ang kanilang puso. Dahil kapag nagmahal na ang mga ito'y malilimutan na kung ano ang tama at mali. At ano ang pinagkaiba ng totoo sa hindi. Hindi bawal ang magmahal sa batas ng tao, ngunit minsan sa batas ng langit ay may kaakibat na isang malaking desisyon ang mga nag-iibigan na hindi magkauri. Nagkatagpo sila ngunit hindi tinadhana. Ang iba na may tinadhana ngunit hindi nabigyan ng pagkakataong magkatagpo. Nalungkot ang binatang si Crisanti. Natatakot siya sa maraming bagay. Anya'y nahusgahan na siya ng langit at natatakot siyang mahusgahan ng ikalawang pagkakataon dito sa lupa. Napatango ako at sinabi kong nasubukan niya na bang humingi ng kapatawaran sa Diyos, na kanyang sinagot na ang pagpapatapon sa amin sa ilalim ng lupa ay wala ng kapatawaran pa kahit kami ay magsisi. Napatingin ako sa kanya at sinabing hindi ganoon ang pagkakaalam ng tao tungkol sa Diyos. Kapag humingi ka sa kanya ng kapatawaran ay palagi siyang may tugon, basta mula ito sa iyong puso. Sinabi ko sa kanya na ang Diyos ay isang maawaing ama sa kanyang mga nilikha. Basta alam mo lamang kung paano siya papapasukin sa iyong buhay. Sinabi niyang ang mga tao lang naman ang mahalaga sa Diyos dahil ito ang kanyang itinuturing na espesyal sapagkat tayo umano ang kanyang nilikha na kanyang kawangis. Ani ko sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay pantay para sa lahat, mapatao, anghel, o hayop, o kahit na mga nilalang na hindi natin kauri. Minsan ay itinuturo lamang ng Diyos ang matuwid at hindi natin nauunawaan, kaya minsan ay nagre-rebelde tayong mga anak niya sa pag-aakalang tayo ay pinagmamalupitan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagpataw ng parusa, mga problema, hinanakit at mga pait na ating pinagdaraanan. Ngunit kung iyon titignan sa maganda at positibong pamamaraan, ang akala nating parusa ay ang paraan ng Diyos para tayo ay hasain. Upang maging matibay sa pagharap ng mga problema, hinanakit at pait na dinaranas natin sa buhay. Naakala natin na sa paglubog natin sa mga matitinding pagsubok ay iniwanan na tayo ng Diyos. Ngunit ang totoo ay binubuhat na niya tayo para gumaan ang dinadala nating bigat, hindi lamang natin nakikita. Sapagkat pikit ang ating mga mata sa pagkwestiyon ng kanyang katapatan sa ating mga nilikha niya.
Iniwan ko siyang mag-isa. Tinanaw ko pa siya bago ako tuluyang umalis. Iniwanan ko ang binata upang siya makapag-isip-isip man lamang. Habang binabaybay ko ang pagbalik sa aking munting kubo, ay nakita ko ang grupo ng mga kalalakihan na sa wari ko'y mga anghel din. Hinahanap nila ang binatang si Crisanti para tuluyan ng ipasok sa gitnang mundo kung saan naroroon ngayon ang mga anghel na inihulog sa lupa. Hindi nila alam na sila'y akin nakikita, ngunit ako'y nagkunwaring walang nakita. Narinig ko pa ang sinabi ng isang anghel na hindi umano alam ng mga nilalang sa lupa ang katotohanan tungkol sa Diyos, dahil kung nalalaman umano ng mga tao ay tiyak na kasusuklaman ng mga ito ang Panginoon. Ang mga anghel na ito'y tinatawag na demonyo. Sila ang mga alagad ni Lucifer na pinapakalat niya sa lupa para lasunin ang utak ng mga tao tungkol sa Diyos. Magtatanim sila ng galit sa mga puso ng mga tao para kamuhian ng Diyos, nang sa gayon ay sila na lamang ang ating sasambahin. Ngunit hindi sila magwawagi sa mga taong may malakas na pananampalataya sa Panginoon. Tanging ang mahihinang nilalang lamang ang kanilang kinakaya, ngunit bigo silang malinlang ang malalakas na nilalang ng Diyos na buo ang tiwala at pananalig. Sinundan ko sila ng tingin at sa direksyon ni Crisanti ang kanilang punta. Napahinto ako't sumagi sa aking isipan na baka makita nila si Carolina na pinagmamasdan ni Crisanti. Dali-dali akong bumalik at nag-anyong babae. Saka tinawag ang pangalan ng dalaga na agad naman itong kinalingon, maging ni Crisanti. Sinabi ko kay Carolina na siya hinahanap na ng kanyang papa. Mainam na lamang at agad na nakapagtago si Crisanti at hindi siya nakita ng kanyang mga kauri. Lumipas ang buwan na hindi nagpakita si Crisanti, ngunit nag-iwan ito ng alaala kay Carolina. Galit man ang kanyang ama kung sino ang nakabuntis sa kanyang anak, ay napawi rin ng kanyang masilayan ng napakagandang sanggol na iniluwal ni Carolina. Pinangalanan ni Carolina ang kanyang anak na si Crisanto. Para katunog ng pangalan ni Crisanti, ang nakakalungkot lamang ay lumaki ang batang walang kinikilalang ama. Madalas ay nasa dalampasigan si Carolina, hinihintay ang pagbabalik ng pinakamamahal niyang si Crisanti. Matama ko lamang siyang pinagmamasdan sa hindi kalayuan. Sumapit na ang takip silim kung saan nag-aagawan na ang liwanag at gabi. Kung sino ang maghahari sa mundo ay nananatiling nakatayo si Carolina sa buhanginan. Tila ba walang kapaguran ang kanyang mga paa sa paghihintay sa kanyang minamahal na walang kasiguraduhan kung ito ay babalik pa. Sa pagpapatuloy ng kwento tungkol sa pagkatao naman at pagsubok ng isang anak ng anghel, simula nang mamatay ang kanyang ina ay naging tampulan na siya ng panunukso na siya ay isang anak ng makasalanang anghel. Sa edad na 17 ay naging katuwaan siya ng mga kabataan sapagkat hindi normal para sa kanila ang taas ni Crisanto. Siya kasi ay may taas na 7 talampakan kaya madalas siyang pinagsasabihan sa paaralan na higante. Minsan ko siyang naabutan sa dalampasigan kung saan madalas ang kanyang inang mamalagi para hintayin ang kanyang ama. Ngunit lumipas na lamang ang maraming taon ay hindi na ito nagpakita. Hanggang sa pumanaw si Carolina, ngunit alam kong hindi na siya nabigyan ng pagkakataong makita si Crisanti sapagkat magkaiba ang kanilang napuntahang mundo. Habang nasa ganoong tagpo si Crisanto ay may lumapit sa kanyang isang babae na nagpakilalang Angelina. Kasing ganda ni Angelina ang kanyang pangalan, ngunit dahil ilag si Crisanto sa mga tao ay hindi siya binigyang pansin nito. Sinundan ko si Crisanto. Natagpuan ko siya sa hardin ng kanilang mansyon. Hardin ito ng kanyang ina at dito rin ito nakalibing. Nagulat pa siya nang ako ay magsalita. Agad siyang napatayo at tinanong kung sino ako. Nasinagot ko naman na ako ay maaaring kanyang anghel de la guardia. Napatingin ako sa puntod ng kanyang ina. Napangiti ako habang sinasabi sa kanya, "Mabuting tao ang iyong ina. Ang kanyang puso ay puno ng pag-ibig, pagpapatawad at pag-unawa. Kaya huwag kang malungkot dahil siya'y nasa bagong langit at bagong lupa na kung saan ay may inilaan na silid para sa kanya." Nakita kong tila wala siyang naunawaan, kaya sinabi ko na lamang sa kanya na ang bagong langit at ang bagong lupa ay ang pangakong lugar ng Diyos para sa kanyang mga anak na bumabalik sa kanya. Isa itong lugar na puno ng katiwasayan, pagmamahal at papuri sa Diyos na may lalang sa lahat.
Sinabi ko sa kanya na ako ang inatasan ng kanyang ina na gumabay sa kanya. Makikita niya lamang ako sa oras na pakiramdam niya ay lugmok na siya. Katulad ngayon, sapagkat nababatid ko ang kalungkutan ng kanyang puso, sinabi ko sa kanya na maging malakas. Sapagkat masyadong mahaba ang panahon, marami pa siyang pagdadaanan ng mga pagsubok sa buhay. Bago ako umalis sinabihan kung anumang pagsubok ang kanyang kaharapin, panatilihin niya ang pagiging mabuting tao na may pananalig at takot sa Panginoon. Itaas niya ang lahat sa Panginoon ang anumang kanyang pagsubok, sapagkat kapag nananalig ka sa Panginoon at nagtitiwala sa Kanya, hindi ka niya iiwan sa laban mo. Sa mabibigat na problema, itaas mo sa Kanya at hayaan mong siyang lumaban para sa iyo. Matapos ko yung sabihin ay umalis na nga ako. Alam ko na naiwanan ko siyang maraming katanungan sa kanyang puso. Ngunit alam kong paglipas ng panahon ay mauunawaan din niya ang lahat ng bagay na nagpapagulo sa kanyang mura pang isipan. Lumipas ang taon sa buhay ni Crisanto, patuloy ang kanyang pagtaas. Halos umabot na siya sa 8 talampakan. Ilang doktor na ang sumuri sa kanya ngunit walang kahit na sino makapagsasabi kung anong karamdaman ng mayroon si Crisanto. Kung bakit siya tumatangkad ng ganon. Wala talagang makakasuri sa kanya o makapagsasabi ng kanyang sitwasyon dahil lingid sa kanila na si Crisanto ay anak ng makasalanang anghel at anak ng tao. Nang isilang si Crisanto ay mas yumabong ang kayamanan ng kanyang lolo na ama naman ni Carolina na kanyang ina. Kaya itinuturing ni Don Faustino na isang malaking biyaya at swerte ang apo. Lingid sa kaalaman ng Don na ang biyayang natatamo ay nagmula sa anghel na inihulog sa lupa. Simula nang mawala si Crisanto hindi ko na siya nakitang muli. Ang huling bilin lamang niya ay huwag kong pababayaan ang kanyang mag-iina. Ituro ko sa anak niya magiging isang matuwid at huwag gumaya sa kanya. Narinig kong tinawag ni Angelina si Crisanto. Napalingon naman ang binata ngunit agarang umiwas din. Tumayo siya't lumayo kay Angelina ngunit agad siyang nahawakan ng dalaga at sinabi na hindi kailangan lumayo ni Crisanto sa kanya sapagkat hindi naman siya natatakot. Nakita kong humarap si Crisanto sa dalagang si Angelina at kalaunay nagkapalagayan sila ng loob. Madalas na silang magkita ni Angelina at naging malapit na magkaibigan. Katulad ng magulang ni Crisanto ay ang dalampasigan din ng pibing saksi sa kanilang pangako na maging matalik silang magkaibigan at walang ililihim sa isa't isa. Habang pinagmamasdan ko sila ay may nagsalita sa aking likod at nagwika itong, "Parang inulit lang ang nakaraan. Ang ganitong uri ng relasyon ay hindi nagtatagumpay kahit pa ilang beses na ulitin." Hindi ko siya pinansin, ngunit muli siyang nagsalita. "Huwag mong masyadong ilapit ang loob mo sa anak ng makasalanang anghel dahil darating ang panahon na hahatulan siya ng langit kung saan siya mapupunta." Hindi na ako umimik. Alam ko naman yon. Ngunit alam ko din kung gaano kabuti ang Panginoon at katapat sa kanyang mga pangako. "Nakita mo bang muli ang anghel na makasalanan? Baka siya'y hinatulan na." Aniya pa bago ito nawala. Habang naglalakbay ako patungo sa kabilang bayan, may nakasabay akong mga naglalakad. Napahinto ako saglit at napatingin sa aking anino. Saka ko lamang napagtantong 3:00 na pala ng hapon. Hindi pa uso noon ang tala-arawan at ang orasan ay gawa sa babasagin na may buhangin sa loob at babalik na rin ito kapag naubos na. Ganito rin ang orasan sa lugar na aking napuntahan noon. Doon ko natutunan kung paano tignan ang oras ang buhangin. Napatingin sa akin ang mga naglalakad. Halos lahat sila'y diretso lamang ang lakad at alam ko na ang lugar na ito ay nasa ibang dimensyon na, base na rin sa bigat ng grabidad na naglalakbay sa aking katawan. Magara ang kasuotan ng mga naroroon at ang pagbabago ng lugar, napakaganda ng kapaligiran na hindi naman nabago sa akin. Sapagkat madalas akong maglakbay sa bawat sulok ng mundo at isa na ang mundo ng mga hindi natin kauri ang nilalakbay ko. "Sa aking wari ay may hinahanap ka, Ginoo. Yun ba ang dahilan kung bakit ka napadpad sa aming mundo?" Napalingon ako nang may nagtanong sa akin. Iginiya ko ang aking paningin sa kanyang kabuuan.
Natitiyak kong siya isang kagalang-galang sa mundong aking napuntahan. Sinabi ko sa kanya na may hinahanap akong isang nilalang na ang pangalan ay Crisanti. Nang banggitin ko ang pangalan ng hinahanap ko, tila ba huminto ang oras at maging ang mundo. Napatingin ako sa mga nilalang na naroroon na napahinto rin dahil sa aking sinabi. Nagulat na lamang ako nang ako'y akbayan ng kausap ko at ikiniya ko sa isang lugar na malayo sa mga naroroon. Napatingin muna siya sa kanyang mga kauri na muling naglakad. Sinundan ko din ang kanyang mga tingin. Ngunit muli ding napatingin sa kanya nang maramdaman kong siya'y nakatingin na sa akin. Bakit mo hinahanap ang anghel na inihulog sa lupa? Siya'y makasalanan, ngunit bakit ang katulad mo'y nais siyang makita? Sinabi ko sa kanyang may pagkakautang sa akin ng anghel. Ako'y kanyang nilinlang kaya nais ko siyang makita. Hindi ko sinabi na nagkaroon ng anak ang anghel sa tao, sapagkat alam ko na kanila itong hahanapin upang kunin at ilagay sa dapat nitong paglalagyan. Hanggat hindi nalalaman ni Crisanto ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ay mananatili siyang lihim. Ayon sa kanya, huli nilang nakita ang anghel na bitbit ng mga anghel din. 4 na anghel umano ang nakita nilang may dala kay Crisanti, at ang sabi ay dadalhin siya sa butas na nasa gitnang mundo dahil naroroon ang mga anghel na pinarusahan ng Diyos. Sa hinuha ko ang mga anghel na yon ay sugo ng pinakamagandang anghel na siyang unang inihulog ng Diyos mula sa langit. Napapitlag pa ako nang sabihin niyang sa mundo ng mga tao ba'y may alam akong mga anak ng makasalanang anghel, na sinagot kong wala pa ako nakakasalamuha maliban sa mga Diyos ang madalas magkatawang tao. Anya, parang si Angelina. Siya'y Diyos ang sinugo para hanapin ang mga anak ng anghel na pinarusahan. Sila'y huhulihin at ibabalik sa gitnang mundo kung saan sila nararapat. Nagulat man ay hindi ako nagpahalata at sinabi sa kanyang ako'y aalis na. Magpapatuloy na ako at mahanap ko na ang anghel na nandin lang sa akin. Umalis akong walang lingon at nanatiling kalmado sapagkat matatalino ang mga engkanto at ang mga Diyos. Malalaman nilang ikaw ay nagsisinungaling. Isang hindi inaasahang balita ang aking nalaman. Kailangan kong mailigtas si Crisanto. Hindi ko hahayaang mahayag ang kanyang tunay na pagkatao. Nagtungo ako sa bahay ng mga Salvador, ang pamilya ni Carolina. Nakita kong maghaharap si Don Faustino, Crisanto at Angelina. Pinag-uusapan nilang pagmamahalan ng kanyang apo at ang dalaga. Ngunit isang malaking pagtutol ang lumabas sa bibig ng Don. Nakita kong lumabas si Angelina at hinabol ni Crisanto habang sinisigaw nito ang pangalan ng kanyang iniibig. Napatingin ako kay Don Faustino. Tahimik lamang ito na nakamasid sa kawalan habang nakayuko ang mga kamao. Alam kong hindi matapobreng tao si Don Faustino. Sa kabila ng kayamanang mayroon ito, ngunit hindi ko maunawaan kung bakit tinutulan niya ang pag-iibigan ng dalawa, na para sa akin ay mainam na rin pagkat si Angelina ay isang malaking banta sa buhay ni Crisanto. Naabutan ko si Crisanto sa dalampasigan habang sumisigaw at tinatawag si Angelina. Pinagmamasdan ko muna siya at hinahayaang ilabas ang kanyang mga hinanakit. Nang siya'y mapagod na umupo na siya sa mapuputing buhangin, lumapit ako sa kanya ngunit hindi man lamang siya nagatubiling iangat ang tingin. Umupo ako sa kanyang tabi at pinagmasdan ng napakagandang karagatan. Sinabi ko sa kanya na ang dalampasigang ito ay hindi nagbabago na para bang pinoprotektahan ng kanyang inang si Carolina. Sinabi ko sa kanya na katulad siya ng kanyang inang si Carolina kung magmahal. Doon ay nagangat siya ng tingin. Sinabi ko na ang kanyang inay isang matapat na babae pagdating sa pagmamahal. Buhat nang mawala ang kanyang ama, ay hindi na muling umibig si Caroline at patuloy na naghihintay sa dalampasigang ito. Sinabi ko rin na ang lugar na yon ay ang piping saksi sa pag-iibigan ng kanyang mga magulang sapagkat ito ang kanilang tagpuan. Nagtanong siya kung bakit sila iniwan ng kanyang ama. Ang sagot ko lamang ay yun ang paraan ng kanyang ama para sila ay maprotektahan. Sinabi kong malalaman rin niya sa takdang panahon. Ngunit ang maipapayo ko lamang ay magpatuloy siya sa pagiging mabuting tao, may takot sa Diyos at tiwala sa Kanya. Hayaan niyang mamuhay ang Diyos sa kanyang buhay at higit sa lahat ay ang kanyang puso.
Nagulat ako ng kanyang sabihin na masaya siyang marinig ang pangalan ng Diyos sapagkat naririnig niya lamang ito kapag ako ay ang kanyang kasama dahil sa tahanan ng kanyang lolo ay pinagbabawal pag-usapan ng anumang may kinalaman sa Panginoon. Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi raw ng kanyang lolo na ang Panginoon umano'y isang makasariling Diyos. Wala itong ibang ginawa kundi ang itaas ng kanyang sarili at parusahan ng mga nagkakamali. Ito umano ang punot dulo ng lahat ng mga kalamidad, pagkamatay ng mga tao at pagkakasakit. Nagkukunwari lamang na matapat sa kanyang pangako. Biglaan umano ang pagbabago ng lolo niyang iyon. Hindi na ito ang lolo na nakilala niya noong bata pa lamang siya. Noon kahit sa ang sulok ng mansyon ay pwede siyang pumunta, ngunit ngayon ay ipinagbabawal na sa kanya ang pumunta sa silid nito, bagay na kanyang ikinakalito. Nagulat ako sa mga nalaman ko, ngunit maagap kong iniharap si Crisanto sa akin at nag-uwi ka sa kanya na nagkakamali ang kanyang lolo. Ang Diyos ay may mukha ng kaluwalhatian. Nababalot ang kanyang puso ng pag-ibig na walang kondisyon. Hindi siya makasariling ama o Diyos, sapagkat bago pa man isilang ang mga anak ni Eva at Adan ay nakasaad na sa kasulatan ng pagtubos niya sa mga nilikha niya sa kasalanan. Isang hari ng mga hari na bumaba sa lupa na isinilang bilang mababang tao, naghirap, nagpakasakit at ipinako sa krus para sa kasalanan mo at kasalanan ko. Huwag siyang malito dahil minsan mas matalino ang puso. Alam nito kung gaano ka malwalhati at gaano kapatas ang batas ng Diyos kaysa batas ng tao. Pinaparusahan niya ang kanyang mga anak, ngunit pinapatawad din kapag humingi ng tawad at tinatanggap siya bilang personal na tagapagligtas ng kanyang mga anak na gustong manatili sa kanya. Matapos ang usapan naming yun ni Crisanto ay agad kong hinanap si Angelina. Nanalangin ako gamit ang Latin sa gubat kung saan madalas na dinadaanan ng mga diyosa. Ilang minuto ang lumipas nang makita ko si Angelina. Sinabi ko sa kanya ang aking nalalaman tungkol sa pagkatao niya, bagay na hindi na niya ikinagulat. Sinabi niyang matutupad nang nakatakda sa anak ng anghel na inihulog sa lupa. Pagsapit ng kanyang 18 taong gulang, ay kukunin na siya ni Crisanti. Nagulat ako nang malaman ko na ang matagal ko nang hinahanap ay nasa loob ng bahay ni Don Faustino. At niya'y bago sumapit ang 18 taong gulang ni Crisantino, ay mas mainam na madala siya sa mundo ng mga engkanto nang sa gayon ay hindi siya madala ng kanyang ama sa mundo ng mga makasalanan. Ang sinabi ng lalaking nakausap ko sa ibang mundo tungkol kay Crisantino ay kunwari lamang dahil alam nilang maririnig sila ng anghel. Sinabi ko sa kanya na ako ay tutulong. Anya'y ako'y mag-iingat sapagkat isa siya sa 3 may pinakamataas na ranggo sa ilalim ng lupa. Anya pa'y mag-iingat din ako dahil maaaring si Crisanti ay nasa katawan lamang ng isa sa mga tao na nasa mansyon. Maaaring nasa katawan ni Don Faustino o maaaring na kay Crisanti. Anya rin ay lagi kong tatandaan na mapanglinlang ang anghel na si Lucifer. Kaya niyang magbalat kayo. Wala siyang takot na marinig ang pangalan ng Diyos dahil ang mga katulad niya ay minsan ring mga anghel ng Panginoon. Kaya gagawin nila ang lahat ng paraan makapanlinlang lamang. Sinabi din niya na ang laban sa pagitan ng mga masasamang anghel, tao at mga elemento ay nalalapit ng maganap. Ngunit alam nila na hindi tayo pababayaan ng kataas-taasang Diyos sa labang yon. Palihim ako nagtungo sa hardin ni Carolina. Hinanap ko ang puntod nito, ngunit hindi ko matagpuan. Habang hinahanap ko ang puntod ay pakiramdam ko'y may nakamasid sa akin. At pamilyar sa akin ang tinging yon. Hindi ako nagpahalatang nagulat nang magsalita siya sa likod ko. Nagtanong siya kung ano ang ginagawa ko sa 10 oras ng gabi sa hardin na yon. Napalingon ako sa kanya at pinati siya. "Kayo lang po pala, Don Faustino." Sabay lapag ng kabibi at rosas na kulay puti. "Galing pa ako sa malayong lugar at naisipan kong dalawin ang aking nag-iisang kaibigan. Nagulat ako na siya'y pumanaw na pala. Nalaman ko na siya'y dito inilibing nang makilala ko ang kanyang anak." Patawarin ako ng Diyos sa aking pagsisinungaling, pero alam kong ako'y kanyang maiintindihan.
Nagbago ang kanyang reaksyon at sinabing, "Ikaw pala si Mario, ang kababata ng aking anak." Ginaya ko ang mukha ni Mario, ang matalik na kaibigan ni Carolina na katagal ng panahon na hindi nakikita. Sinabi kong ako'y pupunta sa mansyon para sana dalawin ang aking matalik na kaibigan, ay nakasalubong ko ang binatang kamukha ni Carolina at nagtanong. At ito ang akin nabalitaan, ang pagkawala nga ni Carolina. Nagsinungaling pa ako na si Crisantino na yata ang batang ibinili ni Carolina sa huling sulat. Ani ko sa kabaong ni Carolina na kung saan man siya ngayon, tulungan niya akong alagaan si Crisantino tulad ng abilin niya at iligtas ito sa mga kapahamakan at sa mga nais manakit sa binata. Pagkabigkas ko noon ay pinakiramdaman ko ang reaksyon ng matandang Don. Ngunit wala naman itong kakaibang nararamdaman, maliban lamang sa tila wala niyang buhay na presensya. Sa hula ko'y nasa ilalim ng kapangyarihan ni Crisanti si Don Faustino at wala itong nalalaman sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Matapos magkunwari, sinabi ko na nais kong ipasyal si Crisantino sa dalampasigan ngayong gabi dahil iyon ang bilin ng kanyang ina na kapag una kong nakita ang binata ay ipasyal ko ito sa dalampasigan para makita nito ang kagandahan ng karagatan tuwing maliwanag ang buwan. Tila nag-aalangan pa si Don Faustino kaya sinabi kong ibabalik ko rin si Crisanto matapos mamasyal. Lihim ako na nalangin sa Panginoon na sana'y hindi mahalata ng Don. Alam ko na kinokontrol ni Crisanti si Don Faustino kaya nag-iiba ang ugali ng butihing matanda. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ako'y pinayagan ng Don na ipasyal si Crisantino sa dalampasigan. At ito na ang tamang pagkakataon para may takas at mailigtas mula sa kanyang ama na ang hangad ay makuha siya at madala sa gitnang mundo. Nais kong tulungan si Crisantino sapagkat naniniwala pa rin ako na may pagkakataon pa para sa kanya. Tinawag niya si Crisantino at ako'y kanyang ipinakilala. Napatingin naman sa akin ng binata ngunit kakaiba ang kanyang mga tingin. Hindi na siya ang Crisantino na nakilala ko. Ang kanyang matay kakaiba. Hindi man mabalasik ngunit tila ba nakita ko ang mga tingin na ito noon. Mga matang pag-aari ng isang nilalang na matagal ko nang hinahanap. Ngunit kalaunan ay naisip ko din na marahil ay magkatulad sila sapagkat siya ang anak nito. At ang nilalang na yon ay ang kanyang ama. Inanyayahan ko si Crisantino na kami ay mamasyal sa dalampasigan para makita niya kung gaano ito kaganda pagsapit ng gabi at sakto ang maliwanag na buwan. Nagpasalamat ako kay Luna sa pinagkaloob niyang liwanag. Tila ba nakahanda na ang mga diyosa sa nalalapit na nakatakdang laban sa pagitan ng kasamaan at kabutihan. Pagdating namin ay muling nanumbalik ang ugali ni Crisantino. Napalingon pa ako sa daan kung saan papunta ang mansyon. Napapaisip ako na ibang-iba si Crisantino sa mansyon at dito sa labas. Habang nasa dalampasigan kami, nakikimatsyag ako sa paligid. Alam kong nasa paligid lamang si Crisanti kaya naging maingat ako sa bawat aking sasabihin. Nasa gitna kami ng nakakabinging katahimikan nang biglaang nagsalita si Crisantino na kung paano umano kami nagkakilala ng kanyang ina, kung maganda ba ito o mabait. Anong klaseng ina ba daw umano si Carolina sa kanya noong ito'y nabubuhay pa? Mga katanungan na sinagot ko sa isang malalim na buntong hininga. Ani ko'y si Carolina isang mabuting babae kaya siya ang napili ng kanyang ama. Mahal na mahal ng kanyang ina ang kanyang ama. Ani ko pa'y katulad siya ng kanyang ina kung magmahal, tapat at dalisay. Dahil buhat nang mawala ang kanyang amay, hindi na muling nagmahal pa ang kanyang ina. Ang kanyang ama lamang ang natatanging lalaki para sa kanya. Natigilan ako nang tanongin naman niya ang kanyang ama, ngunit napangiti ako at sinagot siya na hindi ko pa nakita ang ama nito. Tanging sa sulat lamang ng kanyang ina ko ito nakilala. Sinabi kong ayon sa kanyang ina, isang mabuting lalaki ang kanyang ama. Napakagandang lalaki na halos kahawig niya. Kaya nasabi ko sa kanya na ganoon na lamang ang pag-ibig ng kanyang ina sa kanyang ama at bukod pa ron ay wala na akong masyadong nalalaman tungkol sa ama niya. Habang nag-uusap kami, nararamdaman kong tila malapit lamang sa akin ang malakas na puwersa na pamilyar sa akin. Kaya mas naging maingat pa ako.
Sinabi ko sa kanya na maggagabi at ihahatid ko na siya sa kanilang tahanan. Baka magtaka na ang kanyang lolo. At sinabi ko pa na ako ay magtatagal pa sa islang ito, kaya kung kanyang mararapatin ay nais kong kami ay magkitang muli. Hindi naman siya tumutol at sinabi niya sa akin na marami pa siyang gustong malaman, lalo na tungkol sa kanyang ina. Sa larawan niya lamang kasi ito nasilayan. Bagay na akin namang ikinapayag at nangako na magkukwento pa ako tungkol sa kanyang ina. Nang makarating naman kami sa bakurang bakal, ay may nakita akong tila puwersa o harang na bumabalot sa buong mansyon. Napakabigat ng grabidad dito. Higit na mas mabigat sa grabidad ng ibang mundo. Hindi ko na hinintay na makapasok pa sa mansyon ni Cristantino. Nang may kubli ko ang aking sarili sa kadiliman, inilingon ko ang mansyon at nakita ko nakatingin si Cristantino sa gawin ng bakuran na nakangiti at kakaiba ang kanyang itsura. Tama ako. Walang kapangyarihan ang anghel sa labas ng mansyon, ngunit ginagawa niyang mata at tainga ang mga tao sa loob nito, at wala sa katawan ni Don Faustino si Crisanti, ngunit nasa katawan mismo ng anak nitong si Cristantino. Agad ako nagtungo sa gubat kung saan ang daanan ng mga Diyos at Diyosa. Nanalangin ako ng Latin bilang panawagan sa kanila. Agad naman silang tumugon sa aking panawagan. Sila'y naganyong tao para hindi sila mahagilap agad ng mga anghel. Inanyayahan ko sila sa aking kubo na pinagkaloob pa sa akin ng engkantong si Yukari ilang taon nang nakakalipas. Ito'y biyaya niya sa akin sa pagkakaligtas ko sa kanya. Pagpasok namin sa loob ay namangha ang mga Diyos at Diyos sa napakalawak na loob nito. Kung mga ordinaryong tao ang papasok dito ay literal na kubo ang kanilang makikita. Ngunit kapag taong may mga natatanging regalo ang maliligaw sa kubo, ay iyon rin ang kanilang makikita. Sinabi ko sa kanila ang aking nabalitaan at natuklasan. Sinabi ko na wala kay Don Faustino si Crisanti, ngunit na kay Cristantino. Sinabi ko rin na walang kapangyarihan si Crisanti sa labas ng mansyon, kaya si Don Faustino ang kanyang ginagawang mata. Tumayo si Aruan, ang Diyos ng araw, at sinabing, "Naganap na, magsihanda na tayo, sapagkat sa aking pagsikat ay magaganap ng dapat na maganap." Nagkatinginan kami dahil alam namin ang kanyang ibig sabihin. Alam namin na labanan sa pagitan ng mga anak ng Diyos laban sa mga anghel na nagtaksila'y mangyayari na. "Tawagan ninyo ang inang kalikasan na si Terra Mater, na iutos sa kanyang mga sinugo na gabayan at tulungan si Ermitanyo sa laban, sapagkat tayong mga Diyos at Diyosa sa unang langit ay hindi maaaring makialam, lalo ka na Angelina, dahil alam ko ang iyong nararamdaman sa anak ng anghel." Nanawagan si Almiran, ang anita ng mga elemento kay Inang Terra, para ipaabot ang mensahe ni Aruan, ang Diyos ng araw sa unang langit. Umihip naman ang malamig na hangin panggabi, senyales na naglalakbay na sa hangin. Ang mensahe at anumang oras ay matatanggap na ito ni Terra Mater. Habang naghihintay sa kasagutan ng inang kalikasan, ay inihanda ni Aruan at Luna ang mga Diyos at Diyosa. Ang tanging magagawa lamang nila ay bigyan ng lakas ang mga sinugong ipapadala ni Terra Mater para tumulong sa akin. Kinabukasan, katulad ng napag-usapan namin ni Cristantino, ay naghintay ako sa dalampasigan. Ngunit sumapit na lamang ang oras ay wala man lamang Cristantinong sumipot. Napaharap ako sa karagatan at pinagmasdan ang maganda nitong alon. Batid kong magaganap na ang laban at nasa panganib na ang maglolo. Aalis na sana ako nang may tumawag sa akin. Napalingon ako sa pinanggalingan ng boses. Nakita ko ang mga Diyosang si Oriol at Magindara. Sila ay magkapatid. Si Magindara ang Diyosa ng karagatan habang si Oriel ay Diyosa naman ng kagubatan. Kalahating isda si Magindara habang si Oriol ay kalahating ahas. Sila'y nagbalat kayo bilang tao para ihatid ang mensahe na natanggap na ng kanilang ina na si Terra Mater. At ako'y maghanda na mamayang gabi sa pagpasok sa mansyon. Huwag umano akong matakot sapagkat nasa paligid na ng mansyon ng mga antingero at antingera na sinugo ng kalikasan. Maging ang mga elemento at diwata ay nakahanda na. Ang mga anito at anita ay ganun din.
Nagpaabot din ng tulong ang mga engkantong ngunit sila ay lalaban sa pamamagitan ng mga antingero at antingera. Dahil sila ay pwedeng makialam sa laban gamit ang kanilang mga anyo. Nang maglaho sila, napaluhod ako sa isang malaking bato na nasa gilid ng dalampasigan. Nakaukit pa rito ang pangalan ng anghel at ni Carolina. Ipinagtutup ko ang aking mga kamay at nanalangin. Panginoon, ako yung makasalanang anak mo, ngunit naririto ako't nakaluhod sa iyong harapan na ako'y tulungan mo sa labang ito. Alam ko na ako'y hindi mo tatalikuran sapagkat maraming beses ko nang nasubukan ang inyong katapatan. Pagkahabag, pag-ibig at pagpapatawad. Alam ko na sa oras na nakatakda ay sasamahan mo kong muli. Gamitin mo Diyos Ama ang aking katawan at alam ko na ikaw ang magpapadala ng iyong mga anghel upang muling lipulin ang kasamaan. Kinabukasan ay nasa bukana na ako ng bakuran ng mansyon. Napatingin ako sa paligid at nakita ko ang mga sinugo ng kalikasan na nakahanda na. Silang mga antingero at antingera na naglakbay pa mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Para ako ay tulungan sa labang nagaganap. Pagpasok ko'y napakabigat na grabidad ang aking naramdaman. Tila ba may puwersa na ayaw akong papasukin. Hindi ko magawa makapagpalit anyo dahil tila ba pinagandaan din ng anghel na makilala ang aking presensya. Itinaas ng mga antingero at antingera ang kanilang mga kamay para labanan ng mga puwersa na nakabalot sa buong mansyon. Tila ba may mga buhay ang mga ito para lumaban sa puwersa ng mga sinugo. Nilakasan ko ang aking loob at ibinuhos ang aking lakas na makaabot sa pinto. Habang naglalakad ako at pilit na kinakayang malabanan ng puwersa ay naririnig ko ang tawa sa loob ng tahanan. Nakita ko si Don Faustino sa hardin kung saan ang puntod ni Carolina na tila ba nakayakap doon. Sinabi ng mga Diyosa na ako'y magpatuloy sapagkat ligtas ang bahaging iyon ng hardin dahil protektado iyon ng mga Diyos at Diyosa. Itinaas ni Luna ang kanyang kamay at sumilay ang buwan. Napakaliwanag nito ngunit hindi nito abot ang mansyon dahil nakabalot ng itim na kapangyarihan. Nakatapat din ang kamay ng mga Diyos at Diyos maging ang mga elemento at mga engkantado sa mga sinugo para bigyan sila ng lakas na labanan ng puwersa. Nang makarating ako sa pinto'y pinilit kong abutin ang bukasan nito kahit tila ba may humahawak sa aking braso para ako ay pigilan. Ngunit sinikap kong maabot kahit halos pigil ang aking hininga at sa awa ng Diyos Ama'y naabot ko ito saka ko pinihit. Pagbukas ng pinto ay bumungad sa akin ng malamyang ilaw ng pasilyo at naramdaman ko ang mabibigat na presensya. Hindi lamang isa kundi dalawa o higit pa. Pagpasok ko sa pintuan ay napalingon ako sa labas at doon ko nakita ang mga puwersa na parang mga kalansay na nakikipaglaban sa mga antingero at antingera. May mga manggagamot ding nakahanda para labanan ng mga itim na sinugo katulad ng mga mambabarang at mangkukulam. Sa tahimik na gabi ay walang kamali-mali ang mga tao sa laban ng nagaganap sa mansyon. Naglagay din ng harang ang mga Diyos at Diyosa para maprotektahan ng tao laban sa nagaganap na digmaan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Lumalakas ang puwersa dahil sa panalangin ng mga mambabarang at mangkukulam, ngunit hihina rin dahil sa panalangin ng mga babaylan. Alam kong hindi kayang gapiin ang kasamaan ng kabutihan. Nakita kong itinaas ng mga anito at anita at mga elemento ang kanilang mga kamay para mangolekta ng mga mabubuting puso at panalangin mula sa mga anak ng Diyos sa daigdig. Sa unahan ng pasilyo ay nakita ko si Crisantino na nakatayo. Nakangiti ito ng nakakatakot. Tinawag ko ang kanyang pangalan ngunit siya ay natawa lamang. Kaya nalaman ko na siya si Crisanti. Tinanong ko siya kung bakit niya ito ginagawa sa kanyang anak. Ang kanyang tugon na ito ang tadhana ni Crisantino ang maging kaanib nila. Tinanong niya ako kung ano ang aking ginagawa sa tahanan ng anghel. Ang sagot ko'y kukunin ko si Crisantino na kanyang kinatawa at nagwika naman itong, "Sino kang mahinang nilalang para baguhin ang tadhana? Hindi mo na mapipigilan kung ano ang nakatakda." Nasinabayan pa nito ng malakas na halakhak sa pamamagitan ng anak nitong si Crisanto. Muli kong tinawag ang pangalan ni Crisanto at sinabi na lumaban siya at marami pa akong ikukwento tungkol sa kanyang ina na ikinasigaw naman ni Crisanti. Itinutok niya sa akin ang kanyang kamay
at lumabas sa malakas na puwersa, ngunit nasangga ito ng mga Diyos mula sa labas. Ang mga antingero ay pinilit na labanan ng puwersa na animoy mga kalansay. Napatingin ako kay Crisante at sinabing magbalik loob na siya sa Diyos na kanyang ikinatawa. Ang sinasabi mong Diyos ang dahilan ng aking paghihirap mula sa kamay ng kanyang mga anghel. Bagay na aking ipinagtaka. Sinabi din niya na ako lamang ang nagpapalinlang sa Diyos, ngunit wala akong kaalam-alam na ang Diyos ko umano ay isang sakim. Ayon kay Crisante, 4 na anghel ang nagdala sa kanya sa kadiliman. Nakapiring ang kanyang mga mata na nagpapadagdag ng madilim na tanawin. Hindi niya alam kung saan siya dinala, ngunit ani ay hinahagupit siya ng mga anghel na yon at pinapahirapan. Walang araw, walang buwan, at taon na hindi niya natitikman ng mga latigo ng mga ito, at sinabi nila sa kanya na sila'y sinugo ng Diyos para hanapin ang mga katulad niyang taksil at hagupitin. Nagpakilala umano ang mga anghel na sina Michael at Gabriel, ang mga arkanghel ng Diyos. Sila ang humalili sa anghel na may pinakamagandang imahe noon sa langit at ngayon ay inihulog sa lupa dahil sila ay nagtaksil sa Panginoon. Sinabi ko sa kanya na hindi ganun ang Panginoon dahil patas ang kanyang husga. Hinuhusgahan niya ang tao o ibabang nilalang na naaayon sa kanilang kasalanan. May hustisya ang batas ng langit at ang huling paghuhusgay nasa iyo kung ikay magbabalik loob sa kanya. Ngunit tila sarado ang isip ni Crisante sa anumang aking sasabihin. Tila wala ng puwang sa kanyang isip at puso ang kahit na anong salita, sapagkat ang naririnig na lamang niya ay ang kanyang sariling puot at galit. Crisante, mahabagin ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Subukan mong sa kanya'y bumalik at humingi ng tawad, sapagkat bawat hinaing mo ay may halaga sa kanya. Natawa siya sa sinabi ko at sinabi niyang ako lamang umano ang nauuto ng Diyos. Isang ama umano ang Diyos na mapagkunwari. Anya sa akin kung totoo nga ito na mapagmahal, maawain at tapat ay wala sanang taong naghihirap ngayon. Wala sanang mga taong nagnanakaw, kumikitil ng buhay, nagkakasakit, nagdurus at nangangamatay. Nararanasan umano ng tao ang lahat ng pait at bighati dahil nais talaga nito na pahirapan ng tao para siya ay sambahin at luluhod sa kanya upang magmakaawa. Ganyan daw kagahaman ng Panginoon. Kung mahina ang iyong pananampalataya ay maniniwala ka sa lahat ng sinasabi ni Crisante. Ngunit alam ko na ang lahat ay may dahilan. Nangyayari ang mga bagay dahil may dahilan ng Diyos. Mawala ka man sa mundong ito kung buo ang pagtitiwala mo sa Kanya ay dadalhin Kanya sa Kanyang kaluwalhatian. Naaawa ko sa sinapit ni Crisante. Siya ay biktima ng mapaglinlang na pinuno ng mga anghel, sapagkat ang anghel na ito ay walang ibang hangad kundi ang magdulot ng kasamaan sa utak ng mga taong may mahinang pananalig at pananampalataya. Ipaparanas ko sa iyo ang kasakiman ng Diyos. Papaslangin ko kung sino mang hahadlang sa akin. Nakita kong may hawak siyang itak at itinutok ito sa kanyang anak. Nanlaki ang mga mata ko sa unang pagkakataon na makaramdam ako ng takot. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa bata. Hindi ko na matandaan kung ilang taon na ako dito sa mundo. Maaaring siglo na ang lumipas. Hindi ko na maalala pa. Marami na ako nasaksihan sa mundong ito kung saan-saan na ako nakarating. Maging sa ibang mundo ay nakapasok na ako. Bago pa man niya itarak sa puso ng kanyang anak ang kutsilyo, ay nagtataka ako kung bakit unti-unting tumataas ang kamay ni Crisante sa katauhan ng kanyang anak. Tila ba may malakas na puwersa ang humahatak para hindi nito masaksak ng kutsilyo ang bata. Napalingon ako sa labas nang makita ko ang tagapaglingkod ng Diyos na nananalangin. Sila ang mga pari, mga matutuwid na pari na tapat at nagsisilbi sa Diyos. Mga taong may kasalanan ngunit taos-pusong nanalangin bago nanilbihan sa Panginoon. Alam kong sila'y may hangarin na matuwid dahil sa lakas na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Nanalangin sila ng mga Latin na panalangin na siyang pinakamabisa sa lahat. Hindi nagpatinag ang mga alagad ng Panginoon sa lahat ng sinasabi ni Crisante sa kanila na natili silang matatag na nananampalataya. Narito ang mga huwad na tao
Nakasuot ng banal na kasuotan ngunit napakarumi ng mga budhi. Ang mga tao madaling matukso. Gaano ka man kabanal ay magkakasala ka rin at magtataksil sa tinatawag niyong Diyos. Naramdaman kong lumalakas din ako dahil sa mga panalangin naririnig ko. Ang mga pari ay nanatiling nakapikit habang binibigas ang panalangin na para sa Diyos. Sa labas naman ng bakuran ay umaawit ng kantang papuri sa Panginoon ng mga madre at maging ang mga diwata. Anito't anita na hindi nila nakikita ay sumasabay na rin sa musika at pagpupuri sa kalwalhatian ng Panginoon. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na lapitan si Crisanti at inagaw sa kanya ang punyal. Napapasigaw siya habang inaagaw ko ang hawak niya. Nasa ganoon kaming tagpo nang manawagan siya sa kanyang mga kauri at isa-isa silang umakyat sa lupa para kami ay labanan. Naglaban ang mga anghel na inihulog sa lupa laban sa mga antingero at antingera, dugo sa dugo, sugat sa sugat, at galit laban sa lakas. Biglang lumabas ang anghel na may pinakamagandang pakpak, higit sa kanila. At isang kumpas lamang ng kanyang kamay ay tumilapon kaming lahat. Nawalan ng malay ang mga pari, ngunit ang mga umaawit ng papuri sa Diyos ay nagpatuloy. Napakalakas ng puwersa nito na kahit 1,000,000 voltahe ay hindi kayang tumbasan ng kanyang lakas. Ito na marahil ang dating kanang kamay ng Diyos na nagrebelde sa kanya. Siya ang hari ng impyerno kung saan dinadala ang mga taong nagkakasala at hindi kailanman humingi ng tawad sa Panginoon. Sila'y para ring mga anghel, maganda ang kanilang imahe at nagliliwanag, ngunit ang dati niyang maputing pakpak at aura ay napalitan na ng itim na kulay. Nakayakap siya sa leeg ni Crisantino habang ang kanyang mahabang dila ay naglalakbay sa mukha nito. Nagpapalit-palit ng mukha ang bata, minsan mukha ng kanyang ama at minsan ay mukha niya na tila nanghihingi ng tulong. Sinubukan kong lumapit ngunit napakalakas niya. Natatawa pa siyang nakatingin sa akin at may sinasabi na kung nasaan na umano ang sinasamba kong Diyos, bakit umano pinabayaan niya kami. Ang Diyos na sinasamba niyo'y hinayaan na kayo. Tignan niyo ang nangyayari na paghihirap niyo laban sa amin, samantalang siya'y nasa kanyang trono, nakaupo at pinagmamasdan lamang kayo. Kung totoong mahal niya kayo, bakit hindi siya magpadala ng mga anghel para kayo ay iligtas? Sa halip na makinig sa kanya ay mas pinili kong magtiwala sa Panginoon. Nakita kong bumangon ng mga pari at muling nanalangin. Kaya naman mas pinili kong manalangin na rin. Naririnig ko ang tawa ng anghel na may pinakamagandang pakpak sa lahat. Habang hawak si Crisantino, ngunit hindi ako nagpatinag. Muling bumigat ang puwersa sa paligid habang kanyang ipinapagaspas ang kanyang pakpak. Malakas na hangin ang ibinubuga nito. Patunay na siya ay hindi ordinaryong anghel lamang. Malakas siya na tila ba nagtataglay ng 1,000 buhawi. Nakikita ko rin kung paano tumawa si Crisanti sa katauhan ng kanyang anak. Ang mga ngipin ng binatay tila may itim na. Ang kanyang mga mata ay kulay abo na may maliit na guhit na itim sa gitna. Para itong mata ng pusa. Puro na rin pasa ang kanyang katawan at dulo ng daliri ay mga itim na rin. Sinyalis na demonyo na ang nasa kanyang katawan. Napasigaw si Crisanti nang hagisan siya ng mga pari ng banal na tubig. Kitang-kita sa katawan niya kung paano siyang umusok sa tuwing natatamaan siya ng banal na tubig. Napatingin ako sa mga larawang nakakwadro sa dingding ng pasilyo. Ito ay larawan ng pamilya na binubuo ng ama, ina at anak. Sa hinuha ko'y si Carolina ang bata, ngunit napansin ko ang itsura ng ina na tila maputla. Naiiba siya sa kanyang asawa at anak. Sa tinagal-tagal kong pamamalagi rito sa mundo at pagmamasid sa batang si Carolina ay nakapagtataka na hindi ko nakita ang kanyang ina. Napatingin ako muli sa larawang nakakwadro katabi ng larawan nilang magpamilya. Napansin kong parang may kakaiba sa larawan ng babae na sa wari ko'y ina ni Carolina. Misteryoso ang kanyang ngiti at tila ba malungkot ito. Saka ko lamang napagtanto na tila nakita ko na ang babaeng yun ngunit hindi ko lamang matandaan kung saan. Marahil habang naglalakbay ako sa pagitan ng mundo ng tao at ng engkanto ay maaaring doon ko siya nakita. Di naman kayo nakita ko lamang siya sa kung saan. Habang nagsisisigaw si Crisanti biglang kumulog at kumidlat na tila ba galit na galit ang langit.
Nagpalinga-linga naman ang anghel na may pinakamagandang pakpak habang tumatawa. Anya'y mukhang nagpapadala ng mensahe ang mapagmataas na Diyos. Nagulat siya nang bigla ko siyang sinigawan na sinabi ko sa kanya na kung mayroon mang mapagmataas ay walang iba kundi siya yon. Sinabi ko sa kanya na kaya siya inihulog sa lupa dahil sa kanyang mataas na ambisyon na maagaw ang trono mula sa hari ng mga hari. Hindi na siya nakontento sa pinagkaloob na kapangyarihan sa kanya. Ginawa siyang pinakamataas sa lahat ng anghel. Ngunit ang nais pa niya higitan pa ang mas nakatataas. Walang iba kundi ang Diyos. Binigyan siya ng pagkakataon ngunit siya'y mapagmataas. Kaya siya at ang 10 ng kanyang mga kasamahan sa pag-aalas ay inihulog sa lupa bilang parusa. Kaya ang ibang anghel na inihulog ay piniling mag-asawa ng anak ng tao. Ngunit dahil sila'y mga isinumpang anghel, hindi nagtatagal ang kanilang pamamalagi sa mundo sapagkat babalik sila sa ilalim ng lupa. May ibang anghel na piniling mamuhay na parang tao at walang kahit na sino man na nakakaalam ng kanilang totoong anyo. Ang iba'y piniling bumalik sa Diyos, ngunit ang kapalit ng pagbabalik ay tatanggalan sila ng pakpak at mamubuhay bilang tao para maranasan at makita nila ang kahulugan ng pananampalataya. Sumigaw ang anghel at nagpakawala ng malakas na puwersa. Bumukas ang pinto at tumilapon kaming lahat palabas ng pintuan. Nakita naming palabas ang anghel kasama si Crisanti, ngunit nakahiwalay na ito sa kanyang anak na si Crisantino. Hawak pa rin ang anghel na may pinakamagandang pakpak ang kawawang bata sa leeg. Narinig kong tinawag ni Don Faustino ang kanyang apo. Umiiyak naman si Crisantino habang tinatawag ang kanyang lolo. Ang bunga ng mga anghel ay hindi maaaring mapunta sa mundo ng mga engkanto o mundo ng mga Diyos at Diyosa. Sila'y nararapat sa aking kaharian pagkat sila'y bunga ng sinumpang anghel. Huwi ka ng anghel na may pinakamagandang pakpak sabay tawa ng malakas. Nagmistulang kulog sa lupa ang kanyang mga tawa. Kasabay noon ay ang pag-usal niya ng panalangin na Latin para sama-sama ay lumabas sa mga dating anghel ng Diyos na ngayon ay mga isinumpa dahil sa kasakiman. Napatras sa mga antingero at antingera nang makita ang mga nagtataasang nilalang. Ngunit itinaas ni Aruan ang kanyang kamay at bumaba ang napakagandang baston mula sa langit kasabay ng pagbaba nito ang mga Diyos at Diyosa ng kalawakan. Napatawa ang mga anghel na isinumpa at sinabing alam ng mga Diyosa na hindi sila maaaring makialam sa laban ng mga tao at anghel. Sinabi ni Aruan na mauunawaan sila ng Diyos kung sakaling makialam sila, lalo na't kung may espesyal na nilikha ang madadamay. Nakita naming dumilim ang aura sa paligid. Ibinigay muli ng Diyos ang siluna ang kanyang liwanag habang ang mga elemento ng mundo'y naghihintay at naghahanda. Nagpalabas ng malaking puwersa ang anghel na dating kanang kamay ng Diyos. Ngunit bago pa man tumama sa amin, ay mas mabilis pa sa kidlat na bumaba mula sa kalangitan na akala mo'y bakal na nahulog mula roon. Umarang sila upang hindi kami tamaan ng matatalim na hangin na nais pakawalan ng anghel na may itim na pakpak. Namangha kami sa aming nakita. 2 nilalang na napakaganda ang liwanag ang nakatayo sa aming harapan at may higit sa 100 katulad nila ang nasa paligid. Ngunit ang 2 nilalang sa aming harapan ay siyang may pinakamagandang kinang sa lahat. Halos hindi mo makita ang kanilang mukha sa sobrang liwanag. Napaluhod ang mga pari at madre, maging ang mga antingero at antingera ay lumuhod din. Saka inilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang dibdib. Maging ang mga anak ng kalikasan ay lumuhod nang sila'y makita. At ang lahat ng Diyos at Diyosa, ikinumpas ng isang anghel ang kanyang kamay at sa isang kisap matay hawak ko na si Crisantino. Walang malay ang binata na animoy na ubusan ng lakas. Sinabi ng mga anghel na kararating lang na sila'y pinadala ng Diyos para kami ay tulungan. Itinaas ng isang anghel ang kanyang kamay at bumaba mula sa langit na kasimbilis ng kidlat ang espada na walang kasing ganda. Gabriel at Michael, ang mga arkanghel ng Panginoon. Narinig kong saad ng mga pari at sila'y nanalangin na may kasamang luha. Anila ito na ang pinakamagandang pagpapalayas nila ng kaliwa sa kanilang mga nagawa, sapagkat nakita nila mismo sa kanilang mga mata ang anghel ng Diyos. Hindi pa man kami nakapagsalita ay sumugod na ang mga puting anghel sa mga itim na anghel. Si Gabriel laban sa anghel na itim na tinawag na Lucifer
at ang isa pang anghel na si Michael laban naman kay Crisanti. Nakipaglaban din ang ibang anghel sa mga alagad ni Lucifer. Nasa ganoon akong tagpo nang sabihin ng mga pari na kami ay manalangin nang sa ganoon ay mabigyan namin ng lakas ang mga anghel ng Diyos. Mas maraming panalangin ay mas makapangyarihan. Ang mga elemento naman ay nagpalabas ng kanilang mga kapangyarihan para mangolekta muli ng mga panalangin mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Ito ay paraan para ipakilala sa mga masasamang anghel at elemento ang kapangyarihan ng panalangin. Matindi ang naging laban. Halos hindi na namin nakita ang mga kilos nila sa sobrang bilis. Tanging mga itim at kulay puti na lamang ang aming nakikita na gumuguhit sa paligid. Narinig naming nagsisigaw ang mga masamang anghel. Nakita na lamang namin na siya ay nasa ilalim na ng paanan ni Gabriel habang ang espada nito'y nakatutok sa kanya. Hinarap ni Michael si Crisanti at sinabi ang mga katagang, "Ang anghel na dumukot sa iyo hindi mga anghel ng Diyos, kundi ang mga kasamahan mo nag-aklas sa kanya at isa sa mga kakayahan ninyong mga isinumpa ay ang makapanlin lang. Ngunit hindi mo ito naramdaman sapagkat ikaw ay namuhay na parang tao. Ang Panginoon ay hindi makasariling ama, hindi mo lang nauunawaan ang kanyang mga plano sapagkat makasarili ka." Pagkauwi ka niyon ni Michael ay nawala na ang itim na anghel. Sumigaw pa ang kanilang pinuno na hindi siya titigil sa pag-aasik ng lagim. Nalaman ko rin mula sa mga anghel na ang ina ni Caroline ay anghel na umibig sa tao, ngunit namatay bilang tao at ngayon ay nasa tahanan ng Diyos kasama ni Carolina. Napaiyakan doon sa narinig at siya'y binilinan ng anghel na habang nabubuhay siya'y alagaan at turuan si Crisantino na manalig sa Diyos dahil darating ang araw lahat ng tao ay babalik sa Diyos. Pagkauwi ka noon ay nawala na sila, maging si Angelina at ang iba pang elemento ay naging matagumpay ang labanan. Laban sa kasamaan at laban sa kabutihan dahil na rin sa mga taong may matatag na pananampalataya sa Diyos. Manong Ermitanyo, kasama ka po ba dun sa kwento? Napangiti ako sa akin narinig sa tanong ng isang batang nakikinig sa aking kwento. Mababakas sa kanyang buka ang pagtataka. Ang mga batay malapit sa puso ng Panginoon sapagkat ang kanilang mga puso ay inosente pa. Napatayo ako at pinagpag ang aking damit at isinuot ang kaputya. Saka kinuha ang aking baston at naglakad. Ngunit bago umalis ay iniwanan ko muna sila ng paalala. Lumaki kayo ng may takot at pananalig sa Diyos. Ano man ang pagdadaanan nyo, pagdating ng panahon ay huwag matakot at itaas sa Kanya. Hayaan mo na ang Panginoon ang lumaban para sa iyo sa mga mahihirap na laban. Sa tuwing may kakaharapin kayong mabigat na pagdaraanan, ay manalangin kayo at humingi ng tulong sapagkat ang Diyos ay hindi bingi sa hinaing ng kanyang mga anak. Hindi mo alam kapag naliligaw ka ng landas ay hinahanap ka niya. Ako'y umalis na ngunit bago ako makalayo ay narinig ko ang sinabi ng mga bata. Isang anghel! Sabay turo sa akin. Napangiti ako at kumaway sa kanila sa kanawalan na para maglakbay muli. Salamat sa pakikinig ng aking kwento. Ako ay isang anghel na inihulog sa lupa at nabuhay bilang ermitanyo. At ang aking panata sa Diyos bilang kapatawaran ay maglalakbay ako para ihatid ang magandang balita para sa inyo. At ang magandang balita ay kapatid, mahal ka ng Diyos. Nakikita niyang lahat ng paghihirap mo. Bawat luha mo'y may halaga sa Kanya. Anumang pasanin ay itaas mo sa Panginoon at asahan mong hindi ka niya pababayaan sa anumang labang kinakaharap o kaharapin mo. Sa bawat mabibigat na pasanin, hindi ka niya iniwan. Bagkus binubuhat ka niya kaya naman isang pares lamang ng paa ang nakikita mong naglalakbay sa dalampasigan. At iyon ay ang paa ng Diyos. Huwag mabahala at palagi niyong piliin ang gumawa ng mabuti rito sa lupa. At ang kabutihang iyon ay may gantimpala sa langit dahil sa tahanan ng Diyos kung saan naroroon ang bagong langit at bagong lupa ay may silid ng nakalaan para sa inyo.